gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumaatin ang buwang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin mga awit 62 verse 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayoy dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang talatang ito ay punong-puno ng malasakit, pagkalinga at pagmamahal. Tulad ng pagpunta natin sa mga grocery store or sa mga department store o anumang establishment na pwede kang mag-iwan ng iyong baggage, bibigyan ka ng number para pwede mo ulit kunin. Pero dito ay tila ganon ang sinasabi na iwanan mo na dito yung iyong mga pasanin, sa akin mo na iwan. Pero hindi ka nabibigyan ng number para balikan, kundi ibig sabihin kapag ka iniwan mo sa kanya, ipinagkatiwala mo sa kanya yung iyong mga pasanin, limutin mo na rin, move on ka na sa ganang bahagi. Ito ang pagkalinga na ipinag-aanyaya ng Diyos sa atin, na tayong lahat na may pasanin, magtiwala sa Panginoon at sabihin natin, Lord, nabibigatan ako, ipinagkakatiwala ko to sa inyo. Pagaanin mo ang buhay ko, Panginoon, narito ako dumadaan sa matinding pagsubok, sa iyo ko ito iniaalay, sa iyo ko ito ipinagkakatiwala. Mga kapatid, ito ay kapahayagan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Napaka-hospitable ng talatang ito sapagkat lahat ay inaanyayahan na magtiwala sa ating Panginoon at sa Kanya mo ilagak. Sa Kanya natin ilagak ang inyong mga pasanin, problema, pagdadalamhati, kalungkutan, mga kahilingan, mga kabiguan. Sa Kanya, iwanan natin doon. At huwag na nating balikan. Ang tanong dito, mga kapatid, sino sa inyo ang walang pinagdadaanan sa oras na ito? Sino sa inyo ang hindi dumadaan sa matinding pagsubok sa oras na ito? Iba't ibang level lang yan. Pero sa katotohanan, lahat tayo dumaraan sa matinding pagsubok. Gayunpaman ay naroon yung ating pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay magpatuloy. God is calling us. Ito ay panawagan sa atin ng Panginoon na, anak, ano man ang iyong kabigatan, sa akin na lang. Ako nang bahala sa iyo. Ilagak mo lang yan sa akin nang may pananampalataya at pagtitiwala. At tiyak, mararanasan natin yung kublihan, yung refuge, masisilungan natin na nandoon yung pag-asa. Kublihan ng pag-asa. Kublihan ng kapayapaan, kublihan ng kagalakan, kublihan ng kagalakan. Ito ang nais ng Diyos na sumaatin. Ito ang nais ng Diyos na maranasan natin. Yung kublihan na may dulot na lunas. Lunas. Ito ang nais ng Diyos na maranasan natin, ang kublihan. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo, napakadakila mo. Lagi mo kaming inuunawa, lagi mo kaming iniibig, lagi mo kaming kinakalinga. Tunay nga po na iba't iba ang aming dinaranas na problema, anumang kabigatan, alalahanin. Pero Lord, ikaw ang ino-offer mo pa rin
Pero sa inyong kublihan, O Diyos, ang inio-offer mo pa rin ay ipagkatiwala namin sa iyo, ilagat namin sa iyo ang lahat ng ito. Sapagkat hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. O Diyos, patawarin mo kami sa panahon na kami ay nag-aalinlangan, na kami ay nag-aalala, mas nagpo-focus kami sa kaya namin gawin. Patawarin mo kami po. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin po namin na magtagumpay ka sa lahat ng karanasan ng iyong mga anak. Dalangin namin na patuloy kang kumilos at magbigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Palakasin, pagalingin, ibangon sa anumang kanilang dinaranas sa panahong ito. Ano man ang kanilang panalangin, O Diyos, dalangin namin, Ikaw ang Diyos na dirinig sa lahat ng ito, ng may pag-asa at pananampalataya. Itong aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ang Diyos ang ating kublihan. God bless you.